Siksik agad ang unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ilang events sa Melbourne, Australia ngayong umaga. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Melbourne. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maan, anong latest dyan? Na business agreements nga na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o 86 billion pesos ang nakuha agad ng Pilipinas dito sa Australia. At lahat yan nilagdaan nga dito lamang sa katatapos na Philippine Business Forum dito sa Melbourne, Australia na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. First day pa lang, siksik agad ang schedule ng Pangulo sa kanyang muling pagpunta rito sa Australia. Ilan sa mga business agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Australia kanina ay tungkol sa renewable energy, waste-to-energy technology, pagtatayo ng data centers, digital health services at iba pa. Para makakahikayat pa ng investors dito, ibinida pa ng Pangulo sa kanyang speech ang ilan sa mga priority bill na naisabatas na, gaya ng Public-Private Partnership Code of the Philippines na nagbibigay daan sa transformative partnership at infrastructure development, ang Internet Transactions Act na magbibigay ng framework para sa robust digital economy, at ang Tatak Pinoy Act na kapapasa lang na layuning suportahan ang mga lokal na industriya para mas makalahok sa global value chains. Bago naman ang forum kanina, una nang nakipagkita sa isang bilateral meeting si PBBM sa Prime Minister ng Cambodia kanina. Kabilang sa pinag-usapan nila ang rice trade, pagtadagdag ng flights sa pagitan ng dalawang bansa at defense and security. Jess, bukod nga sa mga event na yan ay inaasahan din yung kanyang talumpati sa Lowy Institute mamaya at gayon din yung pangangamusta ni Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Melbourne. At yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Melbourne, Australia. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.